Teasing ating nakikita. Sabi nga ni Carl Rockhart to Ano yan? TNC din yan TNC lang Ay, sa bagay, nakita naman natin na yung Lancelot performance niya. First record holder ng MSC at EWC 2025 for the highest kills without a single death. Pero na-break din naman ni King Kong. Pero the point is, napakita niya na kaya niya Kaya niya mag-assassin. Kaya nakakapagtaka na bakit nagre-resort na lamang sila into utilities. Parang hinahanap kasi natin yung sabayan ng mga assassin Kanina pinag-uusapan natin yan, no? And napakaganda and exciting na lang makita, no? Yung sabayan ni TNC at ni Carl TC pagdating sa assassin. But unfortunately, ayaw din makipagtayaan dito ng Aurora, no? Pagdating doon sa assassin. Kasi nakita nila yung performance ni Carlito, pagdating sa Lancelot. Siguro, mas pupunta lang sila sa mas safe na route. Kasi, syempre, decision din naman ng mga players yan kung ano ang gusto nilang daanan. Pero kung dadaanan natin itong Emblem build, pre, fatal para dito kay Oheb. Pero JP at itong si Apex 47, nagkasalubong na. First blood kaagad para sa TL. Maagang pagbigay doon ni Sanji on to Apex 47 habang si Oheb nakikipag 1v1 dito kay Sigibom. Nakikita natin yung range na meron ng isang Iksha, pero kaya pa rin naman makipagpaliksahan doon ni Oheb. And babalikan natin yung sinabi ni Panel, no? Yung ni Panel, nung panel. Ay, teka lang! Okay, mas agresibong start para sa Thorn Queen. Rosa maagang pag-rotate sa taas, pero TLPH gusto naman kumontra, kukunin daw nila yung pagong. Okay, may kipagsabayan na 50-50 ata magiging chance. Makakalapit ba si TNZ? Retribution ay nakuha na ni Carlito habang si Sanford sumama na. At yung lapu-lapu. And nakakuha din ng kill dito ang Aurora Gaming. 2-1 ang ating score. Pero si Carlito hindi pa rin pumapayag na ganun-ganun lamang. Double lane. Kagad na nagiging tagpo dito. Oheb, binibigyan kagad din ng mga maagang goals. Sanji, hinahanap niya ngayon si Sigibom. At mabibigyan nga ata, pero dito ni Rhea Sports Points. Ginamit ang full barrage at pa-flicker out. Ito si Sanji. Okay, buhay pa rin. Buhay ang magkabilang kupunan. And tama ka. Uy, wait lang, mali ata yung nakuha ni Rosa. Heavy crossbow ang kanyang nadampot. Tinan mo si Carlito, pre, kawawa naman yung Lito Wanderer. 1v1 sa baba. 1v1. Napapinvent si Sanford. Lunar and Sanford. Ang baba ng kanila mga buhay, pero sa may bandang gitna, JP ata may ipet. 1v1 pa rin sila dito. Napakakunat ni Lunar. At doon sa may kabilang panig naman, may mga action, pre. Ayaw magpalaro ni ni Sanford dito kay Lunar. Talagang nilamangan niya with the CC. Napapop ng Vengeance, pero well worth it sa kanya kasi delay ng isang level. Etong si Lunar. And so far, the Irithel versus Iksha matchup, kinakaya naman ng dalawang kupunan. It's just that yung Aurora kasi parang ready silang rotate doon sa taas. Kaya inaabangan na ni JP yung pwedeng rotation ng Aurora. Alam mo, pre, parang napeflexan dito si Sanford. Parang pineflexan siya dito ni Lunar. Kung maalala natin, M4 Lapu-Lapu ang pinakamalupit na naging highlight noon. At si Sanford ang gumagamit. Masaya nga ako na makita na bumabalik na rin sa meta itong isang Lapu-Lapu. Pero sa harap ni Sanford, parang sinasabi ni Sanford dito, men, sa harap ko pa? Inilalabas mo yung lapu-lapu sa harap ko? Kabisado ko yan Ayun, no? Pero may ganyan kasing may ganyan kasing strategy din yung Aurora, may ganyan silang katapangan. Tandaan natin, ginamitan nga ni Rosa si Super Prince ng Selena for 3 straight games. So, pag ganong usapang, hindi din naman takot yung Aurora. Pero ngayon Team Liquid Philippines so far, may onting kalamangan at binabahayan na nila yung turtle. TNZ nandiyan naman sa picture, pero tignan natin kung sino una makaka-setup. Feather Shark na gamit. Si Rosa ay pumunta na rin sa may bandang likod. Sanji ay lilipad, pero si Carlito pa rin nagtagumpay doon sa pagong. Sigibo may makakapatay, pero si Rosa hinahabol ni Oheb. Activated yung heavy crossbow niya. 1, 2, 3, pero si Sigibo may sumalubong. Pero di si Carlito para ipagtanggol ang kanya baby cakes. Flicker na gamit ni Sigibo. Buti na lamang ay nakaligtas siya. Pero grabe, no? Hashtag wag ang baby cakes ko na naman para kay Carlito. Wag ang baby ko, handang-handang isalba ni Carl TZ. Etong si Oheb, good energy eruption coming in from Carl, pero pumasok na sa torre doon. Nandun pa rin yung full barrage, pati circling eagle combo na talaga namang binigyan bigla doon si Oheb. 0-2 start for the Filipino sniper, not a good look, and napapop pa nga ng flicker etong si Sanji. Ang ganda kasi ng pagtulong din ng Aurora Gaming doon sa may bandang itaas. Yung kanina 1v1 yun, pero ngayon may kasama rin kasi si Apex 47 at napakaganda pala ng repositioning na aspeto
ng Circling Eagle at yung full barrage kasi pwede mong itutok kung saan man kapag ka medyo na palayo dun sa vicinity ng cone, no? Oo, pwede mong ilapit, pwede ka maghabol without even expending yung flicker mo for Siggy Boom. Mhm. So ngayon nakikita mo na yung yung pwedeng maging angulo dito ng Aurora Gaming. Protect Siggy Boom, make sure na makakapag-free hit siya. But then again, pwede din kasing maging angulo ng TLPH dito is hanapin lang kung nasan si Siggy Boom with the AOG. Oo. But later on, pag si Rosa, feathered airstrike na yung kinukuha, parang mamimili na si JP kung sino yung gusto niyang bigyan eh. Kung si Siggy Boom ba o si Rosa. Oo. And ngayon nagbigay na ng atensyon ng Team Liquid Philippines dito sa may bandang itaas. Kasi alam nila na may 2 deaths na si Oheb. So kailangan nilang alalayan. JP actually ay binibabysit na dito si Oheb. 12 seconds para sa ikahuling pagong ng laban. Hawak pa rin naman ng Team Liquid Philippines ang kalamangan. Ngayon, si swing ata sila sa may bandang ibaba. Even Sanford ay sasama na rin eh. Oh. Nagiging medyo iba na rin yung yung kwento compared to game number 1 and game number 2. Game number 1, 15k gold lead. Game 2, umabot ng 8 to 9k. Ngayon, kahit papaano nakakatawid na sa river ang Aurora Gaming. At pwede pa nga sila pumalag dito dahil nahanap nila si Sanford. Okay, Vengeance na nagamit. Patay ata si TNC dito. Nagamit din rin yung Appraisal Squad. Pero si OM sasama na Sanford with the kill. Ngayon ay mamamaalam din si Sanji sa naging proseso na yun. Nakikipagsabayan si Lunar. Hinabol niya si Sanford. Pero ang tanong, kaya ba? AOG hindi mabitawan dito ni JP at nabitawan din finally. Makakataka si Daddy JP dito at may ipit na itong si Siggy Boom. Buti na lang. Nandun yung guiding wind para mailigtas si Siggy Boom. Si Carl TZ, kung the moment na maikasa ni Siggy Boom the Turkish Triggerman, yung kanyang full barrage, papasok lang ng ganito si Carl TZ. Ang ganda ng punt. Naku, nabitawan na rin ang Pressure Spot! Pero si Rosa ay nakabawi. Boy pa rin si Carlito dito. Inabol siya ni Rosa. At triple kill para kay Sanford. May flex pang kasama yan. 5-0-0 para kay 4D dito ngayon with the CC. So far, looking good. Medyo na pa-overextend dun si Rosa because they really wanted to look for that trade. Pero tandaan natin, pag Team Liquid Philippines, walang iwanan yan. Walang mapipitas sa kanila. They were able to take a lot from Aurora Gaming. Clutch yung pagkasa talaga ni Carl TZ ng Energy Eruption. Nung game number 2 pa yan, dito natin makikita na nung nakapag full barrage itong Siggy Boom, nahabol with the Energy Eruption at ngayon naman, pumasok ulit with the Energy Eruption to take down 2 from the side of Aurora Gaming. Napakaganda din ng GLPH pero masasabi ko lang as compared nung games 1 and 2 ay naging maganda ang early ng Aurora Gaming. Patawid na tayo sa mid part. Ay 3,000 lamang ang kalamangan dito ng TLPH. At ang magandang balita dito, hindi rin fully nabubugbog itong si Siggy Boom. Nakakasabay siya, nakakuha na rin siya ng isang kill. At least kahit papano, kung babalikan natin yung mga nakalipas na game, mas magandang posisyon para sa Aurora. Mas nakaka-free hit kumbaga itong si Siggy Boom. Di siya masyado napupuruhan dahil sobrang daming proteksyon yan na nanggagaling kay TNZ, Apex 47, pati kay Lunar. And looking at the gold lead, 1K pa rin ang kalamangan ni Oheb What? Medyo nagtataka ako 0-3 na yan pre 0-3 and 4 ang KDA. Pero grabe mag-farm itong si Oheb. Alam mo, hindi ako naniniwala na Apex? wala siyang pera. Wait lang parang unahin ata! Si Apex 47! Hindi man lang naipagaspas yung kanya mga mga wings doon. Pasok din si Daddy JP. Ngayon magiging target ata nila si TNC. Nagipagsabayan na si Sanji. Boy pa rin! Buhay pa rin si Sanji! Ngayon lalaban na ata dito Team Liquid Philippines. At ngayon ay Anton. Full barrage. Ay bibitaw. Full barrage. Nabitawan na rin sa may likuran dito si Siggy Boom. At yung Princess. Buhay pa! Dito si Lunar with a sliver of HP. At ang Team Liquid Philippines. Eto na. Rarat-rat din sasagasaan na nila at kukunin na nila yung torre sa gitna. Si Sanji talaga nakatakas na naman si Sanji. Maganda yung thought ng Aurora Gaming doon with their initiation kasi kahit pumasok pa si Lunar, in-expend niya yung flicker, maaabot naman talaga niya with the Landshaker kasi isang one hit na lang si Sanji. Kaso may flicker din kasi. Oo. Kaya nakatakas with the Very. Men, iba talaga yung wings by wings dito ni Sanji. At saka ilang beses natin nakita even sa MPLPH playoffs marami siyang mga Sanji moments sa isang parsa. Oo. Alam mo, even yung mga talo nila, parati ko napapansin mo sa mga Grand Final, si Sanji parati yung natitira. Oo. Sa Team Liquid Philippines. Kaya minsan natawag siyang the Lone Stallion Kasi ang daming finals talaga na si Sanji na lang talaga natitira. Even down to nung kalaban pa nila yung Blacklist nung isang Grand Finals doon. So far, doon natin nakikita yung kagalingan talaga sa positioning
ni Sanji, hindi lang siya magaling tumakas, pero ang galing din niyang hindi ma-disrupt yung mga crucial ultimates na nilalapag niya tuwing big team fights. Ayan na, may big team fight pa na lulutuin dito ng TLPH. Ngayon, inilalayo lang si TNC. Nagamit na rin kagad ito si Spusan. Si Diata makakalapit. Si Klingigi napitawan. Lalaban ba dito si Apex 47 si TNC? Pero lilipad-lipad muna ang munting ibon para dito kay Sanji. Ganda ng naging turn dito ng TLPH. I mean, ang ganda ng naging paghawak nila dun sa Lord. Walang nalagasan sa kanila. Naging tahimik lamang at hindi madugo ang unang Lord na yon. Alam mo, sobrang nagiging crucial yung mga Fredrin pick dito ng Team Liquid Philippines kasi parang nababawasan din talaga yung trabaho ni JP with the setups. Oo. Kumbaga yung AOG niya pang stop na lang talaga ng ultimates ni Sigibum pati ni Rosa kung Feathered Airstrike man yung kukunin, pero si Carl TZ talaga yung nagiging main frontline at saka main setup nila sa mga energy eruption Oo, ibang klase talaga. Alam mo, naalala ko, may nagtanong nga kay Carl TZ sa isang live stream niya. Ano yan? Ayan na naman niya, wait lang, doon yung energy eruption. Sabay tumama yung curtain call. Sanford dito. Naku, minamasahe lang. Andun na naman yung energy eruption. Atrasan mo na mga miyembro dito ng Aurora Gaming. At makukuha nila yung Torre dun sa may bandang gitna. Pedro Rezac na isagot ni Sanji at may Lord pa silang kasama. Lord umamba na nga doon sa baba. Pero kaya pa naman dumipensa ng Aurora Gaming dito. We're waiting for setup from Team Liquid Philippines pero hindi muna sila mag-a-save. Hindi sila mag-overcommit ngayon. Respetuhin nila yung damage capabilities na meron ng Aurora pero may minion waves pa sila sa gitna. Pati na rin sa taas. Nako, basag ata to kaya ata nila magbasag. Oheb, siya ba magiging target ni Apex 47? Ay naku po, ang hilit ng buhay dito ni Apex. Buti nilang buhay pa siya. Lilipad-lipad na naman ang munting ibon. Kung sila nagamit, Federer with a flicker! Pero sakto din yung full barrage mga mating Sanji dito. Ito ata yung pagbaway ng Aurora Gaming. Atas muna sila. Ngayon si Lunar nagamit yung full combo ng kanyang bravest fighter. Pero at least makakahinga ng bahagya dito ang Aurora. Nabura si Sanji doon. Napa-flicker in siya kasi kinakailangan niyang maabot with the Feathered Airstrike. Oh, makikipag 1v1 kay Rosa. Oh my napakabilis. Napakabilis. Pinagpapana dito ng Filipinos na, ay wait lang, si Lunar papasok na naman. Napakainit talaga dito ng Aurora Gaming. Retribution ni ginamit ni Cortese para makatulong doon sa slow. Circling Ila man ay bibitawan din. Sasama mga miyembro dito ng Aurora Gaming. At mapapatay nila itong si Oheb. Dahil dito na si JP. Nagamit niya Precious Rod. Kalahati yung body si Gibum. Sanford as well ay sasama na. Pero buhay pa rin sila. Bumaba ng bahagya ang goal lead ng Team Liquid Philippines. Pero stable pa rin to. 6.8k pa rin yan, pre. Okay. Aminin natin medyo napalalim dun si Oheb. Okay na yung napitas niya doon si Rosa sa may orange buff pero gumusto pa kasi sila. Hindi din kasi kumonekta yung energy eruption doon ni Carl TZ kaya mabilisang nabigyan. Wow! Itong si Oheb ngayon. Looking at the damage dealt ranking, si Sanford pa ang nakakalamang sa lahat ngayon. Ibang klase si Sanford dito. Pero maganda, Rosa Sigibum para sa Aurora Gaming ang nanguna din doon sa talaan natin pagdating sa damage dealt. Ngayon, 13 minutes and 34 seconds. Iikot-ikot lamang 5 segundo para doon sa ikalawang pagong ng laban. At si TNC ay nagmamatsyag lamang doon sa mga bush na malapit sa paligid ng Lord. Pero pwede nang pumwesto dito ang cavalry. Ngayon sisimulan na kagad ni Oheb. At tamang pana lamang siya. Pwede na lang madaliin to, ha? Pwede nila madaliin. Pwede rin nila laruin yung opposite lane with Sanford. Even against Tuno, hindi kinakaya ni Lunar. Kinakailangan pa niya ng tulong ni Apex 47. So Aurora Gaming ngayon, kinakailangan nila mag-decide, will they go for the Lord dahil may minions na nag-push doon sa baba. Time is ticking for Aurora Gaming. Irarush ata nila. Wait lang, naka-flow yung bottom. Ay, yung top lane rather. Pero si TNC magpapakita. Ito na si Sanford. Nako, mamasa-masahihin na. Minasahin na, yan ang curtain call at ready na ata ang Team Liquid Philippines. Oh! Predator siya kay bibitaw ni Sanji. Apat to call as well. Pero walang tinamaan laban si TNC. Ay naliligtas pa rin ata. Apex 47 ay na maalam na. Pero lumaban na rin dito si Lunar. Pero buhay pa rin si Oheb. Carl TZ pumasok na. Carl TZ, tinatry niya makatakas ngayon pero that's gonna be a 2-for-1 train. Sanji kapalit ng dalawa. Buti na lamang ay nakabitaw pa ng full barrage etong si Sigibum para mabigyan ng mid laner ng Team Liquid Philippines. But again, that was a good setup. Oh, hindi pa nga tapos dito. Kumuntikan na
Etong si Rosa, hahanapin nila yung Kilonto Rosa na palalim doon si JP pero may immortality pa naman na hindi mapapop. Sige boom, kinakailangan mag-recall. 1 second. Bago lumabas si Apex 47, nandyan na yung mga minions ng Team Liquid Philippines. Tinatry ng Aurora mag-clear ngayon pero naipit si TNZ. Naku, maling turn ata para dito kay TNC habang si Sanford ay ka na mamatay. Nagamit na rin Sige, yung boom! full. Boy pa si OM dito! Si Cartzy pagliligtas niya ang baby cakes at ang buko muna ng Team Liquid. Isinakripisyo na niya ang kanyang sarili para makatakas lang ang kanyang kupunan. Ladies and gentlemen, magandang pagkuha para sa Aurora Gaming. Pero hindi rin nagbasin dito ang TL. On the backs of Siggy Boom and Apex 47. The sibling duo ng Ayan, oh. Aurora Turquia. At kung titignan mo to, no, ang ganda na naman ng pagkasa ng full barrage. Ginamita pa nga ng flicker paharap kasi alam niya na the moment na maipit sila ni Carl TZ, pwede lang mag-guiding wind. Etong si Apex. Parang kilala ko yung dalawang yan, ha. Parang kilala ko yan ha. Yan lang suporta, pre. Oo. Yan lang suporta. Kapag ka Oo. naka-break, bigay talaga no, para sa TLPH again. Yan po ay ating mga Filipino talents dito sa MPL Philippines. At nakakatuwa isipin, no? May mga suporta talagang ganun eh. Oo, may mga support. Ang dami na din talaga nagme-message kung paano nga ba manonood live kasi ang dami nating kapwa dito na gusto talaga masaksihan ang puso at galing ng Pilipinas. Pero for the meantime, especially sa mga team bahay, 6.3k gold lead na ang Team Liquid Philippines. Nagiging problema na rin yung magkapatid na Apex 47 kontra Siggy Boom pero nakikita mo din yung problema ng band ni Carl TZ tsaka ni Oheb eh. Tuwing mabibigyan si Oheb, nandyan si Carl TZ para isalba siya. Alam mo, sinasabi ko na to at matagal na natin sinasabi yung hashtag wag ang baby cakes ko para kay Carl TZ. Ililigtas siya talaga. Ultimo, ibigay ang sarili niyang buhay, pre. Para lang mailigtas itong si Oheb. Dito sa game, ha? Dito sa game. Oo. Pero ang maganda naman para sa Aurora Gaming, pre, palaban din talaga to. Wala pang nababasig na tore ang Aurora Gaming against Team Liquid. Pero in terms of kill score, kayang-kaya nila makipagsangduguan dito. Kaya nila makipagpalitan ng muka. Sige boom, ay kumuha na rin ng additional physical item. So Rose Gold Meteor ay available na para sa kanya. Pero pwesto na rin si Daddy JP. Naghahanap ng magiging unang target nila. Carl TZ gagaling sa likod, ha. Uy. Asim yan, ha? Carl TZ at Sanji manggagaling sa likod. Feathered airstrike kinasana, hindi kumonekta yung energy eruption. Ito na yung responde ng Aurora Gaming. Pwede ang kalahati yung buhay ni Carl TZ dito. Medyo delikado ata ang posisyon ng TLPH. Pwedeng umagaw ng purple. Yun yata magiging goal dito ni Carl TZ. Yes, nakuha pa rin naman ni TNZ yung purple buff. Actually, si Sanji nakakuha ng purple buff. At may malaking problema ang Aurora Gaming sa gitna sa may bandang ibaba. At imamakro na naman Ayan, ng Team Liquid Philippines ito. Sanford naghahanap ng angulo para maka-split push pero na-notice niya nandun si Matilda pati na rin si Siggy Boom yung magkapatid na sa baba. Maaaring i-concede na lamang to ng Aurora Gaming kasi alam nilang kaya din naman nila mag-clear out. Ibibigay na lamang nila to sa Team Liquid Philippines pero si TNZ tinatry pa rin naman sumilip. Carl TZ handa with the energy eruption. Mukhang naipit na naman si TNZ! Ayun na, sinalubong pero papasok din si Lunar. Nagamit-gamit ng Carl mula dito kay Rosa. Pero si JP nag-aano magiging target retribution na ginamit na ni Carl. Beauty na lang Anton yung Feather Dash mula kay Sanji. Habang si OM nakakuha lang isang ginamit ng Carl dyan. Nakabutan din si Siggy Boom. 3-man down at si TNZ ay pagulong-gulong lamang. Kaya natin na tapusin ha. Endable na nga to para sa Team Liquid Philippines. Si TNZ wala pa sa picture ngayon kaya naman si Apex 47 na lamang ang mag-isa. Wala, ang dami nilang minions dito at ang cavalry ready na ata mag-base lock. Unahin muna nila dito itong si Apex 47. Nagamit yung Winter Crown pero ang Team Liquid Philippines tagumpay ang paghihiganti.